ng papuri, ng pasasalamat sa Kanya. At tayo ay manabik sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah! Sige po, ipalakpak natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Kasasayas sa iyong likha, o halina tayo ay sumamba
ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. O minsan pa tayo tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya. Oh, Jesus ang pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langit ang nadarama. Hallelujah! O minsan pa tayo tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. At tayo tumalon, tayo sumigaw, tayo magpuri at sumayaw. Itaas ang kamay, iwagayway, sama-samang magbigay papuri at pagsamba sa Diyos Ama. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Sama-sama, sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langit ang nadarama. Sige po, ipalakpak natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Tumalon, sumigaw, tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. O minsan pa tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Tumalon, sumigaw, magpuri at sumayaw. Sama-samang tumalon. Sige po, alay natin ang kantang ito sa ating Panginoon. Purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Purihin pangalan niya. Purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Araw-araw langit ang nadarama. Hallelujah!
at pagsamba, iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Hallelujah! Tunay na ikaw ay mabuting Diyos. Hindi ka nagbabago, doon ngayon at magpakailanman. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras may totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Hallelujah! Sige po! Ating pumalayan ng papuri ang ating Diyos, ang ating mabuti at dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Sige po, patuloy nating sambahin ang ating Diyos. Kung may pinagdadaanan ka man sa oras na ito, gusto kong ipaalala sa pamamagitan ng awit na ito na hindi ka nag-iisa. The same God who carried you before is still with you today. And He will remain faithful always. Dahil sa bawat season ng ating buhay, iisa lamang yung hindi nagbabago. At yun ay ang ating Diyos. Hallelujah. Takes, we will endure. Even through darkness, we'll break through. Faithful then, faithful now, faithful always. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory
yours is the kingdom. All of the earth belongs to you. Wherever you grant us, we will go till every tribe, every nation, fill the earth with adoration. Bow down to no one else but you. Faithful then, faithful now, faithful always. You are faithful then, faithful then, faithful now, faithful always. You are faithful then.
Nasamba po ba natin ang ating mabuting Diyos? The best na pagsamba? Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din naman. So, salamat po sa ating worship team na tinulungan tayo na tayo ay makasamba sa ating Diyos na mabuti, tapat, mapagmahal. And welcome po sa gawain ng Panginoon sa lahat ng ngayon lang uli naka-attend at maging sa naka-join sa ating live streaming. Napansin ko po, meron tayong naka-join sa Texas. Good morning, Sister Mayan. Baka sa inyo gabi. And welcome po sa mga balikbayan. Meron tayong galing ng Saudi. Masayang-masaya ngayon, Sir Au. Andyan yung kanyang poging anak. At Luben, pakitayo nga. Ayan, parang mas maputi ngayon. Anak mo ba yan, Sir Au? And Brother Chris from Australia. Ayan, para lang nagkukubaw yan. Maya't mayan dito. Gusto lang makita yung apo, umuwi muna. Ano po? And meron tayong from Philadelphia. Ayan, ang family po ni na brother sa Mr. Emel. Meron din tayong Italy. At meron pa bang ibang bansa, So, andito po sila at isa sa malaking dahilan ay ang yung pong pag-uwi sa Panginoon, ng ating minamahal na kapatid, Sir Red, at noong Friday po siya ay nihatid sa kanya pong huling yung kanyang labi ay sa eternal, pero yung kanyang kaluluwa ay eternal life ang pinuntahan. Sabi nga po sa iyong katabi, kapatid, congratulations. Nagawa mo sa araw ng Panginoon. Makaparito ka. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pinaka-special day sa buong linggo ay yung pun tayo sama-sama na nag-aalay ng papuri, pagsamba sa ating mabuting Diyos. Atin din pong ibig pasalamatan ang ating Diyos sa mga campers na naihatid at nadala doon, nakabalik, nakauwi sa Nagkarlan. So, salamat. Meron pong 17 campers ang ating na-isend doon. Purihin po ang ating Panginoon. Pero naka-attend ngayon yung 7. Yung 10 yata napagod. Pero thank you rin po doon sa ating mga deliverance ministry. Meron tagahatid, Brother Emil and Sister Luz, na talagang maingat po sila sa kanila pong pag-deliver, Thank you rin kay Brother Joel. Alam niyo po, nasa pagamutan ng sasakyan niya ngayon. At gayon pa man po ay very thankful siya kay Lord kasi nakauwi po sila safe and sound. Kaya thank you so much, Brother Joel. Where are you? Nandito yan, pasensya na kayo, malabong ilong ko eh. And hayaan natin na mapaparito natin kung andito po yung 10. Sila bang lahat andito? Parang 17 sila eh. Kaya lang normally pagka po umuwi ng Sabado, Linggo, parang hinusto ang tulog. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay ng ating mga campers? Ayan. At nawala na nang nakaupo sa ating upuan. Ba't diyan pa kayo dumaan? Dito may hagdanan dito, May hagdanan dito sa harap. Please, dito, huwag na kayo magtago sa likod. Ayan, pinakabata yung pong panganay ni Brother Melvin, Sister Christine. Sige, huwag na kayong mahiya, mga walang hiya. Pagdating sa Panginoon, huwag kayong mahiyain. Ayan, 10 nga lang yata, And meron po tayong delegates from Singapore, si Jolo. Ayan, umuwi lang para po maka-attend sa ating camp, And ilan kayo? 1, 2, 3. Ay, pinakagwapo si Lems. Ayan. Buti tumapat ka sa may spotlight. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wala po yung 4. Wala ba yung 4? Ayun, ay kita ng lahat. So, meron bang gusto sa inyo magpasalamat, mag-testify? May ginawa ba si Lord sa loob ng 3 araw?
Bigyan ko kayo ng 1 minuto. Sino po yung mabilis? Parang popcorn na agad kasi mabilis ang oras natin. Sino yung gustong mauna? Meron ba? Yun, okay. Bigyan ng microphone. Bigyan ng microphone. Nasaan po yung ating mga worship team? Dinalang pa uwi ang microphone. May sound ba yan? Dito ka, dito ka. Ayan, para makita. Pasensya na po, may script po ako eh. Yan, okay. Ayaw ko po magbulol. So ano po, yung experience ko po dun sa youth camp na yun po ay medyo siyempre naman po ay it's different kasi sa Singapore po wala pong youth, ako po lang yung youth doon. So medyo yung parang spiritual life ko po hindi po parang the same as the people here. So parang na-realize ko po doon sa Singapore na ba't ang iba ko doon sa tao dito. So, natanong ko po kay Pastor Sam, sabi daw, kailangan ko mag-attend ng youth camp. So, yun po, nag-attend ako youth camp para experience ng encounter ni God, para para maiba po yung buhay ko ulit. Kasi dati po on fire po ako dati kay Lord Eddie. Siyempre po nawala. Kasi bawat punta ko dito na on fire, tapos pagbalik po sa Singapore, nawawala pa din. So, but other than that po, syempre naman, madami po akong kaibigan na kilala doon. So, it was very fun experience na makilala ko ibang tao. Tapos, kasi hindi ko pa na-experience yun sa Singapore po eh. Puro ako lang po yung youngest and I never really talked to anyone kasi walang ka-age ko doon and mas muli focus ako sa music, sa mga guitar at sa bass. So, wala akong time na oras kausap sa iba kasi di po ako mahilig sa mga yan. Tapos, dati ko po, sobrang takot ako sa altar call kasi bawat tong bata po ako, natatakot ako kasi hanggang mga bata ako, nakikita ko si mama at daddy nahihimatay. Kala ko, ayoko, grabe, ayoko yun, sakit yun. Tapos siyempre yung mga kapatid ko din, time na yun, siyempre walang mga youth, walang pwede masabihin sa akin na okay lang po yun. Di yun, parang, may altar call dati yung first session. Sino na yung pastor? Sino yung pastor? Yung Babae. Si Pastor Jasnel, sabi niya ng mami, si Jacknel, ata po yung nagpa-pray. So sa altar call po, sabi ni mama, kapag natouch ka ng pastor, medyo may electricity. Sabi ko, natatakaw, tunay gayon. So may altar call. Siyempre, sabi yung pastor, magpunta sa harap. Siyempre naman, mahihayin po ako. Di bigla, lahat naman tao nakatayo, nag-altar call, nagpupos ng chair. Sabi ko, ay sige, mag-altar call na ako. Tapos pinag-pray ako ni Pastor Jatnel po. Ayun, maganda po yung nagpag-pray. Parang, siyempre naman yung salita niya ay nung pinagdadaanan ko. Tapos yung hinawakan po yung mukha ko, medyo malibig po yung kamay. Parang electricity nga. So yun po. Pero other than that, sino yung pastora? The other pastor. Si Pastor Christian po ayun, magaling po yun sa preaching po. Tapos, ayun, nag-altar ko, tapos na-experience po ng encounter na God. At napapray po ako kay Kuya JM, nandun. Tapos, actually po, hindi po ako maiyakin. Napunta po doon yung pinsan ko, si Simon. Nayakap ako. Tapos po, sa isip ko, hindi naman ako iiyakin. Matigas ako. Di yun, naiyak naman. Wala akong magawa doon. Siyempre naman yung nagpa-pray sa akin, iba talaga po yung experience. Hindi ko po na-experience yun po sa Singapore. So, sobrang thankful po naman
kay God sa experience na to. Sabi nga naman si Simon, it wasn't a mistake na nandito po ako sa camp. Tunay po gayon. Amen po ba? Praise God. Glory to God. Yan, glory to God. Thank Okay. you, Jolo. First timer po siya sa camp. Ayan. Yung turuan na kayong lahat. Ikaw na, Step. First timer din ito. Si Bea. Asa si Step? Ikaw na. Ayun, nagpapasalamat po ako kay Lord na naka-attend na po ako ng youth camp. Dahil last year pa po ako dapat a-attend, di lang po natuloy. And nagpapasalamat din po ako kay Lord na ginabayan niya po ako dun sa 3 days. And kasi po nung first day po, wala po akong kasamang taga-church. So, Dito ka. Oh, next daw, next. Itong ang gwapong anak ni Engineer Melvin, oh. Anak ng first timer din yan. Sino na mabuti kaya sumama. Yan, ako po. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Kurt Matthew at ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ako po ay pinagpala po niya na makasama sa Youth Camp 2026. Yeah. Ano ba yung inyong doon? Chant. At share ko po yung experience ko po. Nung una ko pong pumunta doon, sinearch ko muna po yun nung hindi pa po ako nakapunta doon. Sinearch ko po yung Benyo. venue po. Iba po yung nakita ko. Iba po yung iba po. Mas sobrang iba po talaga. Sobrang laki po nung venue. Na, napagod po ako kakalipat-lipat po doon. Napagod po yung pa ako. At yun nga po, may mga session po kami noon. At marami din naman pong natutunan sa first experience ko po doon. At yun nga po, mga natutunan ko po ay yung love, joy, peace, patience, goodness, and faithfulness. At ang pinaka nag-strike po sa akin doon sa anim ay joy po na tinuro po ni Pastor Regan na ang pagiging masiyahin o joyful ay hindi mawawala sa atin kung tayo ay nakatuon sa Lord at hindi katulad ng apoy na maikli lamang. Ang apoy po kasi, sa una lang po, yun po yung nagliliab ng sobra. Tas ang joyful naman po, ang joyful po parang long-lasting yung joyful, pagiging joyful. At yun nga po, pinaka nag-strike po sa akin. At yun. In-encourage ko naman po lahat po ng mga iba pa pong mga kabataan dyan na sumama po sa youth camp. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Praise God. Yan, hindi na ako nung preach. Nag-preach na sila eh. Hindi na, upo na lang ako. yan, ulit. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil naka-attend po ako ng youth camp. Kasi po last year, dapat po attend ako. And nagpupulit din po ako kay Lord na nakapag-socialize po ako kasi po takot po ako makipag-socialize. Kasi po wala po akong kagrupo na taga dito po, taga ibang church po lahat. Pero glory to God po na may mga bago po akong kaibigan na made po. And nagpupulit din po ako kay Lord dahil nung first altar call po, hindi po ako pumunta kasi nahihiya din po ako. Pero nung pahuli na po, pumunta po ako nung si Pastora Krista na po. And doon po talaga ako na-bless sa altar call na yun. And doon ko po na-experience yung Holy Spirit. Sabi ko, hindi ako iiyak. Pero napaiyak na din po ako doon. And ang pinaka nag-strike po sa akin is yung kay Pastora Krista na yung fire natin kay Lord, na-experience natin nung youth camp, dapat po i-maintain po natin siya and mas lalo po siyang mag-increase kahit po wala na po yung youth camp. Dapat po dito din sa church may fire po tayo para kay Lord. And mami-maintain po natin yun sa sabi ni Pastora Krista na
yung panggatong, which is yung devotion life natin, and yung prayer life po natin. Yun lang po. Glory to God po. Praise God. Ayan, si Bea po ay 1 year na inipon ang kanyang allowance para maka-join sa camp. Siya po yung nagbayad. Tama ba? Tanag, your turn. Okay. Ako po naman ay Ilapit mo ang microphone. Yan. Nagpapasalamat po sa Lord dahil nga po naka-attend po sa camp. Mas malakas yung isa. Yun katulad nga po ng kay Bea po, wala po akong kasama na ka-church po. As a group, may group Opo. kayo eh. Oh. Nung una po, nalungkot po ako kasi po, wala po akong kakilala po. Hindi bali, ikaw yung pinakamaganda ron. Tapos po, din po, ang mga ka-group ko po ay mga bata. Ah, bata ka rin. Kaya po, akala ko po, hindi ko po sila masyado pong makakaklose. Pero po, nung mga nung pong hapon na po, ay naman po daw, mga ko din po, nakaklose ko din po sila. And ang pinaka nag-strike po sa akin na po ay yung kay Pastor Reagan din po, yung Joy po. Yun, ang ko po ay yung, kahit po, ang pinagkaiba po ng joy at ng happiness po. Kahit po malungkot ka kasi po nga po madaming problem, if may joy ka po, at alam mong kasama mo si Lord lagi, magagala ka po sa Kanya. Magagala ka po araw-araw. Yun po. Ayan, praise Praise God. the Lord. Alam niyo po, pwede po silang mag-testimony lahat, kaya lang mamaya pang gabi tayo matatapos nito. Ano po, atin po silang ipag-pray. Okay, pwede ba kayong mag-inline dito na malapit? Meron pa po diyan na nurse doon. Music minister, si Bea. At si Sarah sa media yata. Hindi ko alam kung ano pong ministry hinawakan nila doon. Pero tayo po'y natutuwa sa Panginoon na may mga kabataan na nahuhubog, mga next generation na pwede pong tumulong sa church na ito ng balagtas para ang mga bata ay lalaki na may pagkatakot po sa Panginoon, hindi po magiging makamundo. Tayo pong lahat ay tumayo. Iunat po natin ang ating mga kamay sa kanila. Tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat po. Napakabuti mo. Ikaw ay mapagmahal na Diyos about sa amin. Mahal mo ang church na ito, ang Balagtas Bethel Temple Congregation. Ikaw ang aming Diyos, kami ang iyong bayan. At salamat po, tuloy-tuloy ang iyong paghubog. Ang inyong pong pagbibigay ng transformation para po sa mga nadadagdag sa iglesia ito, maging sa mga bata. Panginoon, salamat na sa murang edad nila, patuloy silang napapahubog. Ginamit mo ang youth camp, Panginoon, upang sila, O Diyos, lalong mag-apoy, maging maningas sa paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Nagpapasalamat kami sa maikling panahon na iyon, na sila, Panginoon, ay tinulungan mo na lalo pang maging mapalapit sa iyo at maging kalwalatian sa iyo, O Diyos. Panalangin namin, Panginoon, kasama ng aming papuri at pasalamat, ay ang iyong patuloy na pagpapala sa kanilang buhay. Panginoon, mahabang buhay na sila ay patuloy mong magagamit, Panginoon. Hindi po namin alam kung anong calling and gifts of ministry na meron po sa kanila. Maaaring iba sa kanila, Panginoon, ay magturo sa Sunday school, sa Bible study. Maaaring sila maging preacher, missionary, or pastor, evangelist. Lord, pero nandun po, Panginoon, meron kang gifting sa bawat isa. Na Lord, nawa po ito ay patuloy na ma-develop for your glory, Father God. Salamat sa kanilang mga buhay na kanila pong handang ipagamit sa inyo. Salamat sa kanilang mga magulang nagbigay ng suporta at inaalalayan silang lumago, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo. Lord, we give you praise, Father God, sa blessing, sa tagumpay na ibibigay mo at ibinigay mo na sa mga batang ito. Manatili silang humble, Panginoon, at makita ang bunga ng banal na Espiritu nagmamanifest sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Father God, kami ngayon ay dadako po sa pagbulay ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, ay bigyan mo kami ng puso na handa pong makinig. Handa po, Panginoong, umunawa at tumanggap at magsabuhay ng mga aral na inyo pong
sa umagang ito. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu, at maging ang nasa live streaming, Lord, nag-join sa worship service na ito, Panginoon, ay mabe-bless mo rin po. Ikaw ang maitataas, mapaparangalan. Ikaw po ang mangungusap. Kami mga instrumento malami. Thank you, Lord, for the answer. We give you praise, Father God. Ito po ay aming panalangin, Ama, sa pangalan ng iyong anak, Jesus. Magsabi ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen, Amen. Praise God. Okay, thank you. Mga youth, dito na kayong magdaan sa una, oh. Alam, mamaya, papadla ko na yung pintong yan. Hindi na rin ako makakadaan doon. I-occupy po natin yung mga vacant seat, yung mga youth natin, pwede nyo pong i-occupy yan para naman po may kausap tayo. Ano ho? Kayo po ba'y masaya pa? Ayan, opo, at salamat sa Diyos na ayun, meron tayong tinalakay the other Sunday, ano po, hindi po last Sunday, tungkol po sa isang basic na doctrine and teaching na kung saan ay lagi nating ginamit, ano po, yung pagtawag na lagi rin nating inaawit na yung Kordero ng Diyos or the Lamb of God. Baka ang iba po ay hindi pa rin naintindihan yun, bagamat marami na ang nakakaunawa. Ano ba, bakit binanggit lagi ang Kordero ng Diyos? Salamat po, tayo naniniwala na wala dito ang ignorant patungkol po sa pagiging Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Alam na nating sambahin siya, napakarami niyang pangalan, ano po. At ngayon po, mga minamahal, ay tayo dadako sa isang aralin, no, na siguro isang talata lang ang focus natin. At ito'y may kinalam po, mga minamahal, sa opportunities. Ano po? At marami po sa ating buhay ay dinaraanan yan. Mga pagkakataon, ano ho, na dumadating at tayo nagpapasalamat. Kapag ka po ating nag-grasp yung pong opportunities na ito, nabuksan po sa atin. Ang iba po ay negosyo, ano, na akala natin wala lang, pero nang magbukas tayo ng karinderya o kaya po ay pansitan or mamihan, meron palang matatayong pabrika diyan sa kalapit at biglang dudumugin. Ano po? At kayo kumikita. Maaring ito po ay trabaho. Ano, wala kayong ginagawa pero meron dumaan na nangyari na mga ano po yan, job fairs, ano, at nag-apply kayo, di kayo, ay kayo tinawag, ano ho. At minsan po ay ano tawag ni dito? Qualify, ay in-applyan mo ay worker, ay nang makita ang resume mo, hindi ka bagay dito. Supervisor ka dapat, ano. May mga ganong opportunities na dumadating, maaaring relationship, maaari po na hindi mo akalain, hindi mo makilala, sa isang camp, may nakilala kang babae, na yung pala yung mapapangasawa mo, no? Hindi mo alam. Yan po ang nangyari kay Brother Memong and Sister Deli. Diyan sila nagkakilala. Merong mga ganon, pero dapat malaman po natin, magkaroon tayo na ma-distinguish natin, alin po yung kategorya ng normal opportunities na nangyayari compared do sa tinatawag nating divine opportunities. Magkakaiba po yan. Yan po yung ating tema ngayon. Sabihin nga po natin, our divine opportunities. No? Mga pagkakataong mula po sa Diyos. Ibig sabihin dito, pag divine, galing po yan sa Diyos. No? Pagka po yan ay normal, natural, ikaw yung nagkusa na akala mo lamang, naglagay ka ng halo-haluan. Ano ho? Maraming nakagagawa niyan. Pero specifically, pagka po ating ay kakategorize yan, huwag muna nating isipin kung ano po yung mga meron kayo ngayon at yun ay nabuksan nyo o nabuksan pintuan para sa inyo. Ang ating titinan ngayon ay yung pong naroroon sa naisulat ni John. John chapter 9 verse 4. At wala akong English version pero narito tayo sa Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, ay ipinapaalala ni Jesus na may tamang panahon upang gawin ang gawain ng Diyos. Ano po yung title noon sa verse na iyan? So, tingnan po natin yung verse 4. Ano ba ang sabi sa verse 4? Kinakailangan ang gawin natin
yung verse 4 sa ating multimedia. Kinakailangan gawin natin ang mga gawa niya na nagsugo sa akin habang araw. Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Meron po ba tayong English? As long as it is they, we must do the work of Him who sent me. No? Night is coming when no one can work. Ano po? Kaya, diyan po sa talata na iyan, ang dami na pong mga pointers na pwede tayong makita. Una, yung we must do the works. Ano ho? Yung must. Ano ho? Then works, of Him. And then, makikita natin that night is coming, and the last one is, while it stays still day. Ano po? Wala yata diyan sa talata, pero sa ating pong Tagalog ay habang araw pa. Kaya mga kapatid, ipinapaalalas ni Jesus na may tamang panahon, yun po yung ating nakikita dito. Kapag nagbukas ang Diyos ng oportunidad, may tanong, handa ba tayong sumunod? Kaya yung pag-aaralan po natin mga kapatid, ito ay kausap niya ang maraming sumusunod sa Kanya. Kausap niya ang tinatawag na unang yung pong early church na ang tawag sa kanila nung una ay believers or followers. Ano po? Unang tinawag na Christian sila doon sa lugar po ng Antioch. Ano ho? Doon lamang sila tinawag. Nagbago ang tawag sa kanila Christian. Sabihin nga po natin, Christian. Parang mahina Kung ikaw po ay Christian, sabihin natin ng malakas, Christian. Ikaw po yon. Tayo yon. At paano yung salitang Kristiyano, ano yung pinag-ugatan, anong original, ang ibig sabihin, ikaw ay believer. At pag ikaw ay believer, ikaw ay follower. Ano po? Kaya hindi pwedeng Christian ka lang, kailangan yung lahat ng nadinig mo kay Jesus, yung nadidinig mong aral mula sa Ama, sinalita ng ating Panginoon, ay iyong sinasampalatayanan at iyong sinusunod. No, yun po yung Christian. Ano ho? Kaya, yung una na makikita natin na punto rito ay yung pong divine opportunities require urgency. Ano ho? Yung binanggit dito ng ating Panginoon, alam niyo po, nag-uusap sila doon at kausap nila yung mga nag-aargumento, mayroon silang usapan, nadidinig ng ating Panginoon, sabi ng mga alagad, nakakita kasi sila ng isang bulag. No, at ang sabi nila, ay sino kaya ang may sala? Bakit ito ipinanganak na bulag? Ano po, hanggang makarating sa Panginoon ang tanong at hindi kung sino yung bang ama o yung anak ang may sala. Kasi sa kanila pong pananaw, ay pagka ikaw ay mayroong sakit o mayroong kang tinatag na na parang hindi magandang kalusugan, para kang sinumpa. Meron kang malaking ginawa. Sa ibang version, ng ibang faith, ay baka nakakarma ka. Ano ho? Pero hindi ganun Lahat po naman nagkakasakit. Meron po ba ditong taong hindi nagkasakit? Pakitaas naman po ang kamay. No, ikaw na yung pinakadakilang sinungaling. Ay, sorry, ano po. Kasi lahat talaga. Sipon, ubo, lagnat, at iba-iba pa. So hindi ibig sabihin may sakit ka, sinumpa ka. So yun pong nasa sa isip ng mga ito at ang sabi ng Panginoon, hindi yung ama, hindi yung anak. Nangyayari ito upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Sabihin nga po natin sa ating katabi, makapangyarihan ang ating Diyos. So yung sinabi doon ng Panginoon ay pagka sinabi po na may urgency, ito pong opportunities na ito, ibig sabihin ito'y kara-karaka, kikilos ka, gagalaw ka. Urgent. We must do or I must do. Ano po yun? Ang sabi doon ay habang may araw pa. Bakit? Ano po yung kaisipan meron doon? Ang mga opportunity or oportunidad mula sa Diyos ay hindi po permanente. May tamang panahon para kumilos. Isang matalinong lalaki na natala sa Bible, na sumulat po niyan ay si King Solomon. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Sabi nga po natin, itinakda.
So pagka po yun yung oras na, ay oras na. Itinakda ng Diyos, yung yan po ay divine opportunity. No? At yun po ay sa panahong iyon na itinakda ng ating Panginoon. So kung ating susundan ang mga paliwanag, bakit sinabi ng Panginoon ang mga talata na ito habang araw pa? Si Jesus ay may malinaw na pagkaunawa sa timing ng ating Diyos Ama. Alam po ng ating Panginoon na may limitadong panahon upang tuparin ang bawat misyon. No? Kung ilalarawan po natin ito ay siguro, kung gusto nating umani ng tama at ng masagana, itatiming mo sa pagtatanim. Pagka nagkamali ka ng panahon ng pagtatanim, sasala po, sablay ang ani. Tama, ano po, meron tayong kaunting kaalaman sa agrikultura, kahit ng mga Batanggenyo, ay ako po ay nadidiyan din sa pagtatanim noon. Isa sa halimbawa po sayote. Pag itinanim mo yan sa panahon ng tag-init, huwag kang umasa. Matutuyo po yun. No? Kailangan po niya maulan, matubig. Pero pagka naman po itinanim mo ang talong, ang mga bagay na parang talo po ng tag-ulan, hindi ka rin po aani. Matutunaw naman po sila. So, meron pong proper timing, meron pong tamang panahon, at oras para po sa pagtatanim, para ikaw ay may tamang pag-aani o masaganang pag-aani. Sa ating pong kategorya na ito'y divine opportunity, dapat nating gawin sa panahong kailangan, maaari po mga minamahal, na tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod. Opo, may pagkakataon na ibinibigay sa atin na naroon po yung binabanggit natin sa Romans chapter 12, naroon yung mga ministry gifts. Naroon po yun. Hindi natin pwedeng sabihin, wala naman ako lang ay tagadalo. Salamat po, nakakadala kayo, pero higit pa riyan ang ibinibigay ng Panginoon sa iyo. No, mababasa natin doon, paglilingkod ay maglingkod. Kung pagkakaloob ay magkaloob. Kung pagtulong ay tumulong, mangaral ay mangaral, ang magturo ay magturo, ang mamahal ay mamahala. Naroroon yung regalo ng banal na Espiritu. Tandaan po natin mabuti, isang malaking issue, kailan dumating ang Holy Spirit sa iyo, baka akala natin nang tayo po'y natumba, kagaya ng nakikita ni Jolo. Hindi. Nang tanggapin mo si Jesus, you are born in the Spirit. Amen? Hindi ka ipinanganak sa laman. Yan ang sinasabi ni Jesus sa John chapter 3. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, tao ang nagluwal sa iyo. Pero yung espiritu, spiritual birth, ang banal na espiritu ang nagluwal sa iyo sa pamilya ng Diyos. Kaya nandoon na po ang banal na espiritu at handa ng manahanan sa iyo. At siya handa pong magbigay ng kaloob para iyong magagawa. Maaari pong paglilingkod. No? Serving. Service. Yung iba nga po, natutuwa tayo, hindi marunong kumanta dito sa una eh. Wala si Sister Ana, andiyan ka ba Sister Ana? Ngayon masipag siya, umaaten, mga may, mag-usher, maghatid. Yun ang kaya niya eh. Yung iba po naman, hindi naman po marunong mag-preach, na atin naman prayer meeting, sila po yung marunong manalangin. No? Sila yung member ng intercessors ministry. No, meron po, mga kapatid, ayaw kong makasugat ng damdamin, ayaw kong banggitin, pero parang nababanggit ko kasi sinasabi sa ibang church, ayaw po nila noon. Kasi ang gusto lang madidinig ay yung pong kumikiliti sa kalantenga. Pero pagka pa sumusugat ng puso, teka muna, pastor, ayaw ko niyan. Minsan kasi may mga pastor na ganon. Yung iba daw, tagaputas laang ng upuan. Ayan po, hindi naman po yun kayo. Pakisabi nga siyang katabi, hindi ikaw yun. Opo. Sa paglilingkod, ang iba po, marahil ay ang tinatawag natin ay, excuse me, pagkakataon para naman tayo ay magkaroon ng kapayapaan, magpatawad. Kasi pag hindi tayo nagpapatawad, mga kapatid, yun daw po yung nagpapatanda. Pakisabi nga sa iyong katabi, kaya pala ang bata mo pa, yung looking ka. Forgiving ka pala. Hindi ka nagkikimkim ng sama ng loob. Yan po scientifically, yung pong happy hormones ay talagang nangyayari. Pero lalo sa Panginoon. No? Maaari po yung binibigay na pagkakataon ng ating Panginoon ay ang magbahagi ng Ebanghelyo. Mabuting balita. Gospel na nagdadala po ng kaligtasan. Sa mga taong nangangailangan nito, may timing.
No? Sinasabi ng banal na kasulatan na ngayon, ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation, hindi po bukas. Baka po bukas, hindi ka na dumilat. O yung kapatid mo o mahal mo sa buhay, akala mo malakas ngayon, pero magtataka ang marami, hindi ba kausap natin kahapon? So yung pong pagkakataon ay inilalagay ng Diyos sa atin para po maihatid ang balita ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya po nung naalaala ko ng libing ni Sister Pedingred, kinulbit ni Sister Ellen, binabanggit ko yung pangalan, pahintulutan. Pastor, bago po magsimula ang interment service, nakalimutan niyo po yatang mag-altar call kahapon, kagabi. Ako naman po ay nasa 1, 2, 3, minsan may protocol eh. So tayo flexible. Ibig sabihin tama po yung pagkakataon na iyon kasi maaari na may isa doon nangangailangan ng kapataran, kaligtasan, o baka hindi lang ganun. So ibig sabihin po niya huwag namang malimutan ngayon. Kaya po nung oras na iyon na tayo po ay naroon para itagubilin sa Panginoon ang labi ng ating kapatid, ating pong ginagawa yung tama. Pagkakataong sabihin may Diyos na nagliligtas. Mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. At aking pinanood yung live streaming ni Oliviata, camera niya yun. Nagtataas ng kamay ang mga tao. At ako naniniwala mga kapatid, wala po sa akin kung sila iligtas o hindi. Yan ay nasa Panginoon sa mga taong nanalangin. Kung sila nanalangin ng tao sa puso, may ginawa ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya ipangaral ang Ebanghelyo pagkakataon. Anumang araw yan, kahit na po yan ay birthday. Kahit na po yan ay nadunlaang sa inyo pong nag-aantay ng inyo pong kalakal o bibilin sa inyo, pwede nyo yung pagkakataon na kayo po ay makapagbahagi ng Ebanghelyo. Pagkakataong tumulong sa nangangailangan. Nagre-reflect yung buhay ni Sister Red, Kasi nabalita, alam natin, nabalita niyo po yun. One time, may pumunta doon isang pamilya ng mga badyaw. Nahingi ng pera, po. Ang ginawa ni Sister Red ay binigyan ng damit. Pero bago ipasuot, maligo muna kayo. May sabon, may shampoo, hindi na po yung dumaan uli, ewan ko lang. Pero malimit po ngayon dumadaan sa atin, magbaon na po kayo, mga kapatid, pag kayo pupunta ng palengke. Ang dami niyong pamangkin doon. Alam niyo yun, pag may lumapit na isa, yun pala isang guguyod na yung isang pamilya sa inyo. So nagbabaon na kayo pag pupunta kayo sa palengke. Yung mga pagkakataong iyon ay pagkakataong makatulong. At mga minamahal sa Bible po, it's better to give than to receive. Mapalad ka kung ikinakakatulong. Opportunities. Divine opportunities. Salamat po na ipinapakita rito mga minamahal na kapag lagi nating ipinagpapaliban ang mga opportunities na ito, maaaring lumipas, maaaring makalagpas. Sayang. Ba't di ka sumama? Akala ko may kasunod pa wala na, isa yun sayang, hindi ka natanggap. O kaya meron na nagparamdam, meron na nagpaparamdam. Naranasan niyo po bang kayo ligawan ng babae? Hindi mo pinansin. Yun, ngayon hanggang ngayon, ikaw single pa rin. So yun po mga kapatid, lalo sa gawain ng Panginoon, pagka ito ay divine opportunities, galing ito sa Diyos. Kalooban ito ng Diyos at ito'y napakahalaga kasi mahalaga ka sa Panginoon. Hindi niya pinili ang masyadong marunong, hindi niya pinili ang kung sinong magaling. Pinipili pa nga niya ang mangmang para mapahiya ang marunong. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, doon sa Corinto ay, nang siya'y mahina, ang sabi niya ay, ang sagot ni Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. Sapat ang biyaya ko sa iyo. Kung kailan ka mahina, ayun. Kung kailan doon ikaw ay parang walang magagawa, mas mahayag ang magagawa ko sa iyong buhay. Mas makikita ang gawa ng Diyos kaysa gawa mo. Kaya po rin po ang ating Diyos. Ang Diyos po ba natin ay makapangyarihan? Ang Diyos ba natin ay makaya? Kung marami kang alam, lalo pong marunong ang ating Diyos. At hindi natin magagawa kung wala po siya sa atin. Sinabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Him, through Christ who strengtheneth me. Purihin po ang ating Panginoon. So kung meron po tayong pagsasabuhay sa
talata na yan, na ang God's opportunity or yung pong tinatawag natin divine opportunities, meron pong pangangailangan ng urgency. Huwag po nating ipagpapaliban ang pagsunod sa tawag ng Panginoon. Huwag po nating ipagpabukas. Huwag nating gawing manya na habit. Ano po? Huwag po tayong magpamaya-maya na, bukas na, kundi ngayon na. Kumilos habang may lakas, habang may panahon, at pagkakataon. Gamitin ang iyong talento ngayon para sa Panginoon. Mga kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, alam na natin. May regalo si Lord. Gamitin na natin ngayon. Papaano po? No? Mamaya pag-uusapan natin mabilis yan. So yung number 2, divine opportunities are about God's work. Ano ho? Yan, sabi doon sa talata sa Tagalog, gawin natin ang mga gawa niya na nagsugo, naputol po yung talata, nagsugo sa akin, sabi ni Jesus. Nung una, ang sabi niya, I must work. We must work, yun yung word na natin. Sabihin nga po natin, natin. Tayo yun. Hindi niya. No, ay kay pastor yan, ay kay deacon yan, ay kay leader yan. Hindi. Lahat ng tunay na Kristiyano, ulitin po natin, Christian is a follower of Christ. Gawin natin. Wala pong exemption. Gawin natin kung tapo'y tumanggap ng kaligtasan, natanggap natin, nakatanggap tayo ng tinapay ng mabuhay, ipamahagi din natin para sa nangangailangan po nito. Ang mga gawa, ano po yon? The works of Him who sent me. Yung gawain ministry, malami po ang opportunities, pero specific po ito, tinutukoy po dito, na ito'y gawain galing sa Diyos. Amen? So ating pong selyuhan yung word na ating tinatalakay ngayon, ito ay divine, kasi ito'y galing kay God sa ating Panginoon. The works, ano po? With S. Gawain mula sa nagsugo sa atin at ito po'y walang iba, kundi ang ating Ama. Kung may kaisipan na itinuturo po dito, ang divine opportunities ay hindi lamang para sa iyong personal na tagumpay, kundi ito ay para sa gawain ng Panginoon. Nadidistinguish uli natin yung category doon, iba yung normal opportunities. Pero itong divine opportunities, ito po ay tagumpay mo sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Sabihin nga natin, i-claim natin, declare natin, may tagumpay ako kay Lord. Opo. Ang kini natin, i-declare natin, iba po yung declarative na ganun. Sinasabi mo sa sarili mo, sa pangalan ng Panginoon, mayroong nakahanda na tagumpay. Kasi yun po yung plano niya. Hindi niya plano na tayo talunan. Hindi niya plano na tayo ay talagang magapi. Ang plano niya, tayo po ay magtatagumpay. Yan ang mga member ng God's family. Kung may sinasabi si Pablo sa Efeso 2:10, tingnan nating mabuti, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. No? Yun, we are predestined to do good works. Kaya ka nalikha, kaya ka naging tao, kaya ka naging gwapo, maganda at naging anak ng Diyos, itinakda ka para sa gawain ng ating Panginoon. Amen. At mabuti ang gawain ng Diyos at dahil mabuti ang ating Diyos. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Hayaan nating madinig ng Panginoon yung palakpak mo. Nawit natin kanina yan. Nananahanan siya sa pagpupuri ng kanyang bayan. Hindi tayo iniligtas para lamang maging komportable. Ano po? Tinawag tayo upang maging instrumento. Salamat sa salitang Batangas, dito ko po yung nadinig pag kami nananalangin, nawa ikaw ay maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Hindi useless, kagamit-gamit. Ano po? Nabanggit ko yan sa burol ni Sister Red. Unang tema natin doon, buhay na hindi nasayang. Yun yung sinabi ni Apostle Pablo. For me to live is Christ. Yun yung buhay ko, si Kristo. Pag wala yun, walang kwentang buhay. At kung ako'y mamamatay, hindi lugi. Mamamatay ako, malaki ang pakinabang. Amen? Kaya salamat po, may aral ang Diyos na ito lamang po maiwan natin.
na itong talata na ito patungkol sa tawag ng Diyos. Tungkol sa pagkakataong banal na galing po sa ating Diyos. Hindi tayo iniligtas para lamang po tayo ay maging comfortable. Tinawag tayo upang maging instruments of God. Ang bawat oportunidad ay maaaring magdala ng tao kay Kristo. Baka meron pong isang pwede pang idagdag sa kaharian ng Diyos. No, yan yung sinabi ni Rick Warren, ang kanyang amay mamamatay na. Malalagutan ng hininga. Meron pong nakakausap pa bago mamatay Meron po talaga hindi na makausap. Ang sabi ng ama ni Rick Warren, one more soul for Jesus. Isipin niyo nung nakaratay na, bedridden, gusto pa niyang humayo, kaya lang tapos na yung lakas. Tapos na yung paa niya, hindi niya mailakad. Malalagutan na siya ang hininga. Kaya kung meron pa pong lakas, pwede nating sabihin, one more soul for Jesus. No? Isa bagay, Red, ay mayroong legacy. Yung gwapong anak ni Elaine ay drummer. International po yan. Tumutugtog po yan sa world worship. Minsan ginawa diyan sa complex. Nasa media ministry, youth leader. Yung kanyang isang apo, si Olive, nasa media ministry, right? Nasa media ministry. Yung asawa po niya, nasa, I think, music. Yes, music ministry. At iba pa po sa kanila. Ibig sabihin, hindi na sayang. Tanungin natin ating sarili. Doon, hindi ko lang nabanggit Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 7:2, mabuting pa pumunta sa bahay ng namatayan kaysa handaan. Kasi doon iisipin mo, ikaw din ay mamamatay. Ako naniniwala po habang nagpapatotoo yung mga kaanak doon, o kung sino mapatster iyan, nagbigay ng kanya pong pagkilala. Siguro yung lahat na nakaupo doon, kaya pag ako ang namatay, ganda rin kaya? May nagpaparangal kaya sa akin? O ba kaya buti nga namatay na? Pero yun po ang isipin natin. Hindi tayo iniligtas para lamang po sa ating kasiyahan. Maaring tayo magdala ng kaluluwa. Magbigay ng pag-asa. Sa mga nawawala ng pag-asa, magpakita ng pagmamahal. Hindi lang po sa tao, lalo po ay sa Diyos. Magpalawak ng kanyang kaharian. Pwede ka pong maging instrumento. Dahil ikaw ay taga-kaharian ng Diyos. Lahat nga po dito na member ng God's Kingdom, magsabi ng praise the Lord. Ay kung hindi, hindi ka nga makakaimik. Pero kung ikaw ay alam mo, tiyak mo, assure ka na ikaw nga ay member ng God's family, ng God's Kingdom, meron kang tiwala na maisisigaw yan. Purihin po ang ating Diyos. At tingnan po natin, i-anticipate natin ito sa verse 2 na ito, sa point 2 na ito, tinitingnan natin mga minamahal, every Monday po, tinatalakay natin yung end times. At may mga tanong. Ang isa po kasi doon, nababanggit yung Bema Judgment. Pastor, pakalinaw naman po, ano po ba yung Bema Judgment? Ano po ba yung marriage supper of the Lamb after the rapture? Ano ba yung mangyayari? Di kagulo po rito sa lupa, 7 taon, sobrang hirap. Sobrang hirap sa mga hindi nadagit, yung hindi sumama kay Lord dahil po sila ay, sabihin na po natin, wala po talagang sinseridad ang pananampalataya. Alam lang ang Panginoon at kilala sa pangalan, by name, nominal. Pero hindi personal. Sino si Jesus sa kanya? Sino siya ay Jesus? So may kagulo dito sa lupa. Pero doon po sa langit kakaiba. Meron pong Bema Judgment. Yung po ay word na Greek or na meaning na po ay raise up platform, kagaya ng mga judges na hinuhusgahan, nire-review, ini-evaluate ang gawa mo dito sa ibabaw ng lupa nang ikaw ay nabubuhay pa sa Christian. Mabasa niyo po yan, 1 Corinthians 5:10. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at magbibigay sulit. Sabihin nga po natin, tayong lahat. Hindi lang yung kapatid mo, pati ikaw haharap sa hukuman ng Panginoon. I-evaluate ang ginawa mo rito kung may ginawa ka nga o wala. Isipin niyo po yun. Ito nagpapagising sa ating lahat. Divine opportunities, dito yung gagawin. Sa langit, nandoon na yung reward, yung award. Ano po? At kung yung ginawa mo rito ay para lamang pong dayami na nasusunog, nasunugan. Yun po ang feeling. Walang lahat.
So mga kapatid, isipin niyo po, tanongin natin ang ating sarili, may ginagawa kaya ako sa kaharian ng Diyos? Ano kayang ginagawa ko at tinutugon ko doon sa opportunity ibinibigay niya araw-araw? Araw-araw. Paggising mo sa umaga. So may bema judgment. Yan po ay ikaw ay haharap, ako ay haharap. No. Sabihin nga po natin, tayo yon. Huwag natin sabihin na ikaw lang haharap, ako hindi. Pag hindi ka humarap sa Kanya, hindi ka tagalangit. Yung bema judgment, ang paghukom na yun, hindi po babasihin o i-declare kung ikaw ba'y saved or not. Yung po ay ikay Christian na ini-evaluate ang buhay mo sa ibabaw ng lupa, paano ka gagantipalaan ni Lord. Ano ho? Kaya tanungin po natin ang ating sarili. Minsan tayo ay komportable na lang. I'm sorry po, ano ho? Hayaan yung sabihin ko ito. Baka hindi po ako, ayoko na, baka sabihin nyo, mayroon akong pinupuntili. Hindi po. Tayong lahat po ito. Tayo lang ay basta't ako'y ligtas. Ano ho? Hindi po. Ito po ay itinakda ng Diyos. Bakit ka nalikha? Bakit ka nalalang? You are predestined to do good works. Ano po? Hallelujah, for the Lord. Hindi para maligtas. Ano po? Kundi tayo ay humarap doon. Yung marriage supper of the Lamb, di rin po alam ng iba yan, ginagamit po natin yan. Doon po sa langit, samantalang nagkakahirap, gera, kagutuman sa ibabaw ng lupa, doon naman po mayroong great celebration. Ano ho? Marriage eh. Oh. Hindi kinakapusanda. Ano, alam yung makakita, ang Batangas, talagang ngayon, pagalingan ng handaan. Ano po? Sobra, pati yung ninong pinasasayaw. Ibang saya, no? Sino po ba nakapagninong dito? Si Brother Ruben, di ko napanood kung paano yung sumayaw eh. Limit magninong yan eh. Oh. Kaya po yung kanilang mga pinapatas doon, laging gulo eh. Pero pati yan, pati mga, nako, ewan ko ba, si Jan, nung ikasal nasayaw ng, ayoko masayawin dito. Ano, masaya ang marriage, ano po, celebration. Meron, yung pong meaning ng marriage supper of the Lamb. No, merong handaan, merong kagalakan, may celebration. Ang problema na nakita po natin dito sa context ng talata na 9:4 ng John, naroon po yung bulag. At ang sabi nga ay, sino po ang nagkasala? Yung ama o yung anak? Pero nakita ni Lord, yun na yung opportunity para magbigay ng pagkakataong maturuan sila. May job description si Jesus. Binasa niya ng Luke chapter 18, bakit siya pinahiran? Ano po? Para magpalaya ng bilanggo, ng magbigay ng kalayaan sa sinisiil, magpagaling, mangaral, ano po, magbigay ng dakilang kagalakan. Yun po yung kanyang mandate or kanya pong job description. Bakit siya naging tao? Kaya sinabi niya, I must do the work of God. The works that the one who sent me. Yun po yung ama, may pinapagawa. At yun binanggit na sabi natin. Hindi lang po siya ang mangangaral. Hindi lang siya ang magtuturo. Lahat ng tinawag niya ay binibigyan ng pagkakataon maging channel of blessings sa marami. Amen. Hallelujah. So, yun po, alam ng Panginoon paano gamitin ang opportunity. Paano magagamit. Ang tanong natin dito, tanongin po natin ang ating sarili. Tanongin natin ang ating sarili. Paano natin magagamit ang pagkakataong binibigay sa atin ng Diyos? Meron bang taong gustong abutin ng Panginoon sa pamamagitan mo? Meron ba? Maaari po tayong mag-isip niyan. So yung last point natin ay ito. Divine opportunities need partnership with God. No, divine opportunities. Actually, yan ay may other title. Ito yung choices na naibigay sa akin na tinitingnan ko. Let your light shine among men. Yun sana po yung isa. Pero ito yung nakita ko na, alam niyo po, ang mga tagapakinig sa ibang church, gusto laging pong tantalizing. Laging kailangan po ay bless you, kapatid. Jesus loves you, kapatid. Pero pag pinangaral mo, yung pong tarang tabak na ito, para na ito yung martilyo na. Alam niyo po, hindi po interested ang mga tao. Minsan po, over familiarity. Nakatungo na lang habang nagsisermon si pastor. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Ano po? Pero hindi ito sa balagtas. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Lagi kang attentive. Ano po? Mahalaga ang salita ng Diyos. So, divine opportunity, sasabi niya na nagsugo sa akin. Siyong niya? Ang Diyos. May pinapagawa ang Diyos.
Ito po ang malaking pagkakamali ng mga organization, mga leaders ng mga churches, na ipagkakamali na ang mga calendar of activities ay program, church program. Nagpapalit tayo ng mga team, taon-taon, anniversary team. Ngayon, ang team natin ay bearing fruit that remains. Nung last year ay mukhang being fervent in serving the Lord. Ano yung naging programa? Paano natin yan gagawin? Yung ibang mga churches, ang iniisip nila, January, ito ay Bible month. O February, ito ay Love month. March, ito ay ating anniversary. Ito ay ating fellowship, Mother's Day. Mga calendar lang, pero akala program. Mga kaabalahan, nakakapagod at mahal, magastos. Pero hindi nakakatudla kung ano ang ipinapagawa ng Panginoon. 5 taon na, 10 taon na. Pero namimiss yung pong mandate. Ano ba talaga yung bilin ni Lord bago siya umalis? Ano ba yung pinapagawa na niya? Pagbalik niya, yun ang itatanong sa atin. May Sunday service naman, may fellowship naman kami, may youth service kami. Yung po yung akala ng marami. Na pagdating ng December, Christmas party, Christmas fellowship, nasaan ang God's mandate? Nasaan yung bilin ni Lord? Nasaan yung ipinapagawa ni Lord? Ano yung plan, action plan na meron po sa team na iyon? Kaya mga kapatid, sana po bubuksan ng ating isipan, malapit nang bumalik ang Panginoon. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Ang tunay na oportunidad mula sa Diyos ay may kasamang misyon at pagsusugo. Niya na nagsugo sa akin. Ang sabi po doon sa talata, who sent me? Of Him, the works of Him who sent me. Yun po yung ipinapakita. Sana makita natin sino ba yung nag-uutos sa atin. Sino ba yung nagsusugo sa atin. Hindi po si pastor. Hindi po yung ating small group leader. Hindi po yung ating deacon-deaconess. Ang nagsusugo po sa atin ay ang ating mapagmahal na Diyos. Amen po ba mga kapatid? Siya po yun. At kung may sinasabi ang Matthew 28:19-20, ang sabi doon, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo. I'm sorry, nilalaksan ko lang. Ang paalala daw po ay gamot sa taong malilimutin. Meron pong sinasadyang kalimutan. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya po, humayo nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ano pong ibig sabihin mga minamahal? Yung pong mandate na iyon, kailangan gawin, ito'y urgent. Bakit? Dahil ito po ay malapit ng mangyari. Urgent kasi yung pong nag-utos ay Supreme Almighty God. Hindi po ito barangay captain, hindi ito mayor, hindi ito president. Ito yung ating makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Andyan pa po ba kayo? Meron po ba nagsabi sa iyo, galit na ako kay pastor? Wala pa naman mahal tayo ng ating Panginoon, kaya po ibig niya na tayo po ay mapagpala sa buhay na ito. Sa ating lugar, yung workplace natin, marketplace o saan man, tayo po ay pwedeng humayo. At kasama po sa paghayo, hindi lang yung pong pag-evangelize. Hindi po lang kasama iyon. Ang kasama po doon ay baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Make them disciple, hindi lang make converts. Make disciple. Opo, mga kapatid, involved na po ba kayo sa discipleship? Involved na po ba kayo? Ako po yung natutuwa na meron po tayong kapatiran. Si Ellen nga ay, alam ko yun ay timid type, silent type po si Mrs. Pero nung siya ay active sa small group, ako'y tuwang-tuwa. Kasi 2-3 na yata sa kanya small group, nagtuturo na rin. At yung kanyang tinuturuan na nagtuturo na rin, gusto nating makita
na dumating din sa level na iyon, na nagtuturo na rin, nagdi-disciple na rin. Ang problema po, dadating na si Lord, aayaw pa ng iba. Ano? Pakisabi nga sa iyong katabi, hindi naman ikaw yon. Hindi naman yata ikaw yon. Ano po? Hanapin natin yung paraan, sino po yung makakatulong sa atin para tayo lumago, para tayo magamit ng ating Panginoon, makatupad sa kanyang dakilang atas. Alam niyo po ba ang ating mission statement? Alam niyo po ba yung ating vision statement? Ang sabi po sa ating vision statement, kung kayo po ay aware doon, siguro maganda mabasa natin kung na-post ng ating media ministry, na tayo'y isang iglesia, na handang sumunod sa atas ng ating Panginoon. Pwede ba nating basahin? Sabihin nga, yung nga pong mga may boses lang, yun lang pong may boses ang babasa ha. Yung pong wala, huwag na. Ready, go. Isang nakatalagang iglesia, nagkakaisang tumutupad sa dakilang atas ng Diyos. Ang Great Commission. Yan po yung mission ng BBT na iniwan ng ating Panginoon bago po siya umakyat sa langit at siya po ibabalik. Yung ating mission statement, paano natin gagawin yung vision na yan? Ito po yun. Sige nga po, basahin natin. Lahat lang po ng may mata. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, ang Balagtas Bethel Temple ay nakalaang mag-akay, sanayin sa paglilingkod sa Diyos, ang lahat ng makakakilala sa Panginoon at ikagalak ang pagkipagkapatiran sa ikalwalhati ng Diyos. Kung hindi niyo po maintindihan sa Tagalog, may English po doon sa may pinto. Lagi niyo pong basahin. Yan po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Salamat po kayo active pag Sunday. Salamat po. Palakpakan niyo ang inyong katabi. No? Salamat po, nag-join kayo sa mga fellowship ng young married, ng youth, kayo expose sa children ministry, music ministry. Suportahan po natin yan. Ngayong pong buwan na ito, meron tayong BBS, Daily Vacation Bible School. Gusto nating magbukas ng mga outreaches. Gusto nating maganap, ito pong ating gagawin. Ano yung ating action plan? Tulungan tayo ng Panginoon. Ano po? Sabihin mo nga sa iyong katabi, tulungan nawa tayo ng Panginoon. Sabihin niyo po, tulungan nawa tayo. Ibig sabihin, gagawa po tayo. No? Para po sa ikatutupad ng kanyang mandato sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, atin pong nakikita dito na tayo'y, sabi sa Galatia 6:9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga ang panawagan ay huwag tayong manghimagod. Huwag tayong manghihina sa paggawa ng mabuti. So sa 90 ng mga awit, Psalms chapter 90, verse 12, yamang itong buhay namin ay maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Ito sabi, life is short, sinasabi po ni Moses, isa sa sumulat nito. Teach us to number our days. Yun ang sabi. Ibig sabihin ikaw ikaw ay 60 na, mami, 61 na. Tingnan natin na bawat araw at taon na ito, nagiging fruitful, productive sa ating Panginoon. Walang sandali, walang oras, panahon na nasasayang. Every moment count. Kaya salamat po na ito ay ipinapaliwanag sa atin ng ating Diyos sa magitan ng kanyang mga salita. At ang sabi pa doon, mga kapatid, bakit ito'y urgent? Ang gabi ay dumarating. Bago dumating ang gabi, ano pong sinisimbolo ng gabi, mga kapatid? Kung ang pinag-uusapan ay working day, working hour, ang normal po niya, the daytime.
Kaya madali po no, may mga awit nga dati na children's song eh. Come home, it's supper time. Pinapauwi na yung mga anak. Gabi na, madilim na. Tama na yung gawa nyo sa labas. Tagalog, uwi na anak ko. Yung pong isang pag-uwi na yan, mga kapatid, ay time to rest. Yung gabi. Or time na huminto na ang paghinga. Huminto na ang buhay. Maaaring pong itong gabi sinisimbolize ng death. Hinto na po ang pagkakataon. Darating ang gabi, wala na. Wala na pong magagawa. Hindi na makagagawa. Kaya kung may lakas pa, ay ito po ang hamon sa atin. Ang gabi ay maaaring katapusan ng pagkakataon, opportunity, pagtatapos ng buhay, pagtatapos ng bukas, ang bukas na pinto, pagbabago ng panahon, season. Kaya habang may panahon, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Maglingkod. Ito po ang hamon sa atin. Maglingkod habang kaya pa. Sabi mo nga sa iyong katabi, kaya pa natin. Opo. Kaya pa. Nakakalakad pa tayo. Magbahagi ng ebanghelyo habang may pagkakataon. At magandang ayusin din po natin ang ating relasyon, una sa Diyos at sa ating kapwa. Sabihin nga natin sa ating katabi, umayos ka. Ha? Ayusin po natin. Baka ngayon, iyamot ka pa doon sa dating, kaya ayaw pumunta ng iba sa langit, ay pagkayaan din lang makikita ko sa langit, hindi na ako pupunta ron. Ayusin mo. Ayusin natin ang ating relasyon. No? Ang banal na opportunities, the divine opportunities ay nangangailangan ng agarang pagkilos. We must do the works of Him who sent us. Nakatuon lagi sa gawain ng Diyos, yan po ay divine. Ang kasamang pagsusugo ng Diyos ay hindi panghabang buhay. Hindi po ito aksidente. Ang mga pagkakataong inilagay ng Diyos sa harapan natin, bawat bukas sa pinto ay maaaring assignment. Assignment natin, mga kapatid, mula po sa langit. Mga kapatid, ito po ang mahalagang tanong. Ano ang oportunidad na inilalagay ng Diyos sa harapan mo ngayon? Ano po? Ito ba ay ministry? Paglilingkod sa Diyos? Ito ba isang tao na kailangan mong puntahan, abutin? O ito ba isang hakbang ng pananampalataya? Baka hindi tayo nahakbang sa pananampalataya, kailangan nating humakbang. Ano po? Isang tawag ng paglilingkod. At tandaan natin, mga kapatid, ang tinatawag po niya ay kanyang ini-equip. Hindi po niya tinatawag ang equip. He doesn't call the equip, but He equipped the called. Hindi mo alam, pero ikaw po ay sasanayin ng Panginoon. Bibigyan ka ng kalakasan. At huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataon. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Tayo po, let us pray. Mahal na Ama, aming Diyos sa langit, tunay nga po na kami ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay laging mayaman sa lahat ng mga pagkakataon, opportunities, at kasama doon ay ang mga divine opportunities. Hindi na ang kaya ng tao, kundi ang kaya mo, Panginoon. Kung saan ito ay banal, galing ito sa iyo. Nag-iwan ka ng gawain na dapat kami gumagalaw, kami kumikilos ng karakaraka. Hindi kami nagpapatumpik-tumpik sapagkat kami binibigyan mo pa ng lakas, kalusugan, kakayanan para makasunod po sa iyo. Panginoon, ito po ang mensahe mo sa amin. Nawa kami ang lahat, ang bawat sa amin ay maging malakas, na maging matapang, na sumunod sa iyo sapagkat ikaw ay may pangako. Opo, ibinigay na ang lahat ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa, sa langit at sa ilalim ng lupa. Kaya tinuturuan mo kami, inuutusan mo kami na kami hahayo. At sa huli ng iyo pong mga utos ay naroroon ang kasiguruhan. Tandaan ninyo ang wika mo, Panginoon. Kasama niyo kami hanggang sa dulo ng sanglibutan. Kaya Lord, naroon po ang kapayapaan, naroon ang kapanatagan. Hindi mo kami pababayaan. Gagawin mo kami kagamit-gamit sa iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah! At ang bawat isa'y maikinabang sa mga salita mong naipangaral ngayon at ipapangaral sa darating na panahon. Sa iyong papuri parangal, ito po'y
Panalangin namin, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Go. Sound check, yeah. Thank you po. Maraming salamat po, Papa, sa magandang mensahe. Salamat po sa Diyos na binibigyan tayo ng oportunidad na mabuhay pa. Ibig sabihin, may opportunities pa tayo para ibahagi ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kaligtasan na tinanggap natin ng libre. Yan. Good morning po. Good morning po sa ating mga kasama na sumasamba sa online. Magandang umaga rin po sa ating mga kasama na sumasamba ngayong umaga. Mabuti po ba ang ating Diyos? Amen, amen. Dahil sa kanyang kabutihan, kanyang katapatan, hindi po natin mapapantayan. Kaya maaari po nating idalahin sa ating Diyos ang ating mga handog. At po at bumabati din po tayo ng happy birthday sa atin pong mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggo na ito. Happy birthday po. Yan. And happy wedding anniversary sa ating pong mga kapatid na magdiriwang naman ang kanilang anibersaryo ng kasal sa linggo na ito. Kami po ay nakikigalak sa inyo. Purihin po ang ating Diyos. Maaari po ba kayo anyahang tumayo? Sama-sama nating ibalik ang kalwalhatian, ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Siya na tapat na Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. Oh Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo
mabuting Diyos. Kayo na tapat at hindi nagbabago. Luwalhatiin po kayo, aming manunubos. Luwalhatiin kayo, mapagmahal na Diyos. Hallelujah! Oh, we bless you and we worship you. We give you glory in the name of God. Hallelujah! Kayo na walang katulad na Diyos. Kayo na palaging tapat. Kayo na Diyos noon ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Oh, luwalhatiin ka, aming Ama. Luwalhatiin ka, tapat na Diyos. Hallelujah! 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 Oh, sambahin kayo, Panginoon. Sambahin po kayo, aming Ama. Maraming salamat po, oh, aming Diyos. Salamat po sa pinagpala niyo po sa amin. Lumipas ang isang linggo. Salamat po sa marangal na hanap buhay na iyong kaloob. Salamat po sa pagtustos mo sa aming mga pangangailangan. Kaya naman buo pong kagalakan na naway maging mabangong samyo sa inyo ng pagsamba ang aming pagtatapat po sa inyo na may kagalakan, may balik ang bahagi ng mga ipinagpala mo po sa amin ng may kagalakan at katapatan. Masamba po namin kayo sa aming pagbabalik ng aming mga handog at ika po sa inyo. Kayo na kailanman ay hindi po namin mauunahan sa pagkakaloob. Kaya maraming salamat po. Naway patuloy po itong magamit sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. At kayo rin na nakababatid, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy pong nagtatapat sa maliit o malaking bahagi ng mga ipinagpapala niyo po sa amin. Salamat na kayo po ang may kakayahang ito'y ibalik sa kanila na higit pa sa kaya po nilang isipin, Panginoon. Kaya maraming salamat po. At maraming salamat din po, aming Ama, sa mga kapatid po namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggo na ito. Salamat sa regalo ng buhay. Salamat po, Panginoon, kinikilala na kayo ang may akda ng buhay. At nawa ang buhay na ito na patuloy niyo pong ipinagpapala sa iyong mga anak ay patuloy pong magbigay ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Kagaya na mensahe na amin pong narinig, nawa ang bawat mga oportunidad na inyong pong ipinagkakaloob ay amin pong magamit ng tama sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Malakaran ang pinakadakilang plano at layunin mo ng pagkalikha mo sa amin. Kaya maraming salamat po. Kayo rin po magpapala po sa kanila sa lahat ng aspeto ng kanila pong buhay. Salamat din po sa mga mag-asawa na magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, Panginoon. Salamat na kayong may akda ng pag-ibig. Continue to bind them with your love, Lord. At patuloy po na gawin mong pagpapala ang kanilang pamilya, ang buhay mag-asawa sa mga tao na kanila pong nakakasalamuha, Panginoon. At nawa mga panalangin po ng kanilang mga puso magkaroon ng kasagutan ayon sa iyong dakilang layunin, Panginoon, sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Kaya marami pong salamat. Inaalala din po namin sa umaga na ito si Teacher Ryan na nagtatake po na exam. Patuloy niyo pong i-bless siya ng karunungan at ng kaalaman na nagbubuhat po sa inyo, Panginoon. Hayaan niyo po na ang pagkuha niya ng exam na ito, O Lord, patuloy pa rin magbigay ng parangal at pagdakila sa pangalan po ninyo. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat din po sa mga kapatid namin na nagtatrabaho sa ibang bansa o naglalayag sa dagat sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat na sila'y nakikita mo, nakikilala mo, nalalaman mo ang kanilang mga pinagdadaanan. Patuloy mo silang pagpapalain at kakatagpuin sa mga oras na ito. Palakasin mo po sila at patuloy na pakaingatan at hayaan niyong patuloy kayong makilala ng lubusan, Panginoon, at magpakahayag kayo sa kanila pong mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Nakikita niyo po ang mga pinagpapasalamat ng iyong mga anak, sila na dumako sa unahan, sila na nasa kanilang mga upuan o kasama namin na sumasamba sa online na ito, Panginoon, sa umagang ito. Kaya salamat po. Nawa patuloy namin kayong naparangalan, Panginoon, sa aming pagpapasalamat na ito. Ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba at pasasalamat. Tanging sa pangalan mo lamang po, aming Jesus. Amen and amen.
Ayan. Sige po, ay naanyayahan po namin muli na kayo po ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po muling umawit, mag-alay ng papuri sa ating Diyos.